Amen. At ngayon naman po, dadako tayo sa pagbibigay. Alam ko po, ang bawat isa na magbibigay sa Panginoon, meron ng envelope. Amen po ba? Amen. So, tinatawagan ko na po si Brother Richard para pangunahan tayo sa prayer. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hi. Okay. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Amen po ba? Amen. Ngayon, dadaanin ko muna sa kwento. Kung wala po kayong sobre, kung wala po kayong sobre, may kwento po na yung bata, sabi ng nanay niya sa bata, anak, habang bata ka pa, dito ka muna sa poder ko. Ako ang bahala sa'yo, ako ang mangangalaga sa'yo. Sabi nung nanay doon sa bata. Ngayon, nakikinig ba kayo? Amen. Sige, okay na. Akala ko doon nakikinig eh. Pagkat puputulin ko ng kwento ko. Ngayon, sabi nung nanay, habang bata ka pa, dito ka muna sa poder ko. Sabi ng bata, opo, nanay. Ngayon, sa isip-isip ng bata, paglaki ko, 18 years old ako, aalis na ako sa bahay na ito. Okay, ngayon, lumaki na yung bata, 18 years old na. Sabi niya sa sarili, lalayas na ako sa bahay na ito. Kinuha yung kanyang maleta. Lahat ng damit, sapatos, nilagay sa maleta. Ngayon, nakita ng nanay niya, sabi niya, anak, saan ka pupunta? Lalayas na po ako sa bahay natin. Ganun ba? Nung palabas na siya, sandali anak, yung maleta, galing sa akin yan. Binili ko yan. Ngayon, ibalik mo rito yan. Binalik. Yung damit niya nasa plastic na lang. Talbas, anak, bago ka umalis, yung mga damit mo, sapatos mo, galing sa akin yan. Ako bumili na yan. Ibalik mo lahat yan. Ngayon, wala na siyang bitbit sa madaling salita. Lumabas uli siya. Anak, bago ka umalis, yung suot mong damit, yung suot mong pantalon, sa akin galing yan. Balik mo rito yan. Ngayon, sa madaling salita, pang itaas na lang at mambaba ang kanyang isusuot. Ngayon sabi, nanay, matitiis niyo ho ba ako lumabas at hubot-hubad sa karsada? Sabi nung nanay, kung yun ang gusto mo hindi kita mapipigilan, basta iiwan mo lahat yung binili ko para sa'yo. Ngayon, ano ba gusto kong sabihin? Ano ba ang gusto kong i-emphasize? Lahat po ng meron tayo, galing sa Panginoon. Amen po ba? Lahat. Huwag niyo sabihin yung pagtatrabaho niyo, pagsusumikap niyo, dahil sa inyo yan. Hindi. Galing po sa Panginoon yan. Amen? Sabi ng book of Deuteronomy 8:18. Sige, buksan niyo kung gusto niyo buksan. Sabi, alalahanin niyo ang Panginoon o alalahanin niyo si Yahweh na nagbigay sa inyo ng lakas upang kayo'y sumagana, yumaman. Alalahanin po rin natin yon. Kaya po kayo nakapagtatrabaho, kaya po tayo meron lahat ng bagay na gusto natin, meron tayong lakas ang bigay ng Panginoon. Amen? Ngayon, ano ang pwede natin gawin bilang appreciation sa lahat ng ating natatanggap? Magbibigay po tayo ng kaloob. Ano man po yung gusto natin, tithes and offering, bigay po natin. Amen? Nakuha niyo na, Okay. Tayo po yung manalangin na. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Panginoon, ngayon pong umaga ay dadako po kami sa pagbibigay, Panginoon. Alam niyo po ang aming puso't isipan sa pagbibigay. Pagamat minsan po dumarating ang kabigatan na pagbibigay, pero ipinaalala niyo po sa amin ang lakas na ang lakas na nasa sa amin galing sa inyo upang kami makapagtrabaho, sumagana
dapat lang po namin ibalik ang mga tinatanggap naming biyaya galing sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng mga tao na narito na makapagbibigay, Panginoon, ay pagpalain nyo, Panginoon. Ganun din, dinadalangin ko po ang hindi makapagbibigay. Kaya ko po dinadalangin, Panginoon, sa inyo, dahil para po sa susunod na gawain ay makaroon na po siya ng trabaho na magkaroon na po siya ng pagkakakitaan upang makapagbigay rin sa susunod, Panginoon. Dinadalangin ko po ang pagpapala po nyo sa magbibigay, sa hindi magbibigay, sa lahat, Panginoon. Ano man po ang gusto niyo ibigay, Panginoon, ay pagpalain niyo po kami lahat, Panginoon. Ganun din, ang mga malilikom na salapi, Panginoon. Patnubayan niyo, gabayan niyo ang mamamahala, Panginoon, upang masaayos po ang mga programa ng gawain ito. Kayo po sa inyo po ang waluhati sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Announcement po, may Pepsol po mamaya. Sister Emmy po ba may post-e? Ako po may SOL1, SOL2 Sister Sandy, SOL3 sa Pastor Edwin. Ayan. So, kaya huwag pong uuwi yung mga estudyante. Ayan, ngayon naman po, announcement. Mayroon po akong hawak na, ano ba to? Ayan, plastic. O mayroong siyang mayroong design na crown. So, bali, ito po, magkakaroon po tayo mamaya ng special offering. Gagamitin po ito, ibibigay po sa Muson for Christ. Kasi po may gawain po yung Rizal Pastors Association. Ngayong araw na ito, Pastor, doon. Ngayong pong araw na to. So, bali, yung ating contribution doon is yung maitutulong natin is through giving. So, kaya po mamaya, magkakaroon tayo ng special offering. Barya po ilalagay natin dito. So, kung anong klase ng barya meron kayo, 10 pesos, 5 pesos, piso, ayan, pwede po dito na ilagay mamaya. Kaya, mamaya po ito, pagkatapos ng preaching. So, excited na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Yung attention po natin, kung pwede po, ipahiram muna natin dun sa ating speaker para po yung message ng Panginoon ay ma-receive natin sa umagang ito. Tunay nga po na yun lang pong yung salita ng Diyos, yun lang po yung makakapag sa atin. Yun po yung ating panghahawakan. Di ba sabi po dun sa basahin ko po yun sa Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, alam ko po, lahat tayo ay matalino. Kasi tayo yung anak ng Diyos na nais natin na kaya tayo doon magtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dahil kahit anong pagsubok yung dumating, mananatili tayo nakatayo. Kahit ano yung pagsubok na dumating sa buhay natin, patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ang preacher natin sa umagang ito. Ang tatay po ng mga kabataan. Ayan. Siya rin po yung ating church administrator. Pag may kailangan po, may mga nasira dito sa church, kailangan kong punihin. Ayan po. Magtitext na si Pastor Don. Kailangan niya na bumili ng ganito kasi may gagawin. Ayun, sinabi ko na, ayan. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon. Pastor Don Ferrarin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Puri ng Diyos na buhay. Amen. Tayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon. Mga isang buwan siguro hindi ako nakapag-word. Marami din akong pinaghandaan dahil meron 2 gawain sa labas na
Siyempre, ibang church yun. Kailangan pagandaan natin. At natapos na sila. Napagtagumpayan, ang hirap din pagka sa ibang church ka no? At sa mga oras na ito, tayo ay nakatayong muli. Salamat sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Parang may echo, Brad. Sige, let's pray. Hallelujah. We glorify, Lord God, in this place. O God, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. At muli, O Diyos, kami ay nagkakaroon ng pagkakataon upang makinig ng iyong salita. Itinataas namin, Panginoon, ang mga oras na ito, ang lahat, Panginoon, ng aming puso, Panginoon, ay buksan mo, Lord God, upang maging handa sa iyong pakikinig, Lord God. Mangusap ka, O Diyos. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Sa bawat sa Lord God, magpahayag ka, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, Lord God, na anuman, Panginoon, ang marinig na yung Panginoon, Lord, ay ito ay aming pamumuhay sa aming buhay Kristiyano, Lord God. Pagpalain po ang bawat isa, manguna ka. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Ano ba yan? Bakit? Sandal lang po, ha. Ganyan si Pastor Greg nung nung araw. Salamat sa Panginoon. Sige po, yung Yan. Ayan ang ating... Kasi nakita ko doon sa may Facebook nila Iyad. Ano ba? Running the Race of Life. Binago ko tuloy. Baka sabihin ginaya. Kaya, life race. So God, marami pong iba't ibang uri ng karera, no? O karera. Hindi, yung karera kasi is career. Paligsahan ng takbuhan, paunahan. Yan ang pinaka-literal na ibig sabihin ng paunahan, takbuhan. At sa buong mundo, hindi lamang po yung literal na mayroong track and field ang takbuhan. Marami pong nangyayari, nakakaibang takbuhan ng paunahan kung sino yumaman, paunahan kung sino maunang pagalingan, kung sino mas unang popogi, sino unang gaganda. Sabi daw nila, pagka daw maganda ka nung bata ka, pangit ka daw paglaki. Wala ba kayo nun? Pagka pangit ka nung bata ka, gaganda ka nung paglaki. Marami nagsasabing ganon. Kaya yung mga hindi masyadong maganda, pagdating nung mga high school, college, nagpapagandahan sila, unahan sila sa pagandahan. Nagre-reunion, sino pinakamaganda? At marami nagpapagandahan, nagpapabilisan o nag-uunahan kung sino unang magiging successful sa buhay. At sino magiging mas makapangyarihan, mas influential, lalo na sa politika, no? At kung mapapansin natin yung pinakasimpleng paligsahan sa mga kapitbahay lang, pauna kung sino unang yayaman. Sa nakikita yung status of ng yung pagyaman. Sino yung mas maraming appliances? Uy, ayun, kotse daw, no? Yung kapitbahay namin bumili ng rep. 6 foot na na ref, 6 feet na no? Yung isa naman, sige, bibili tayo yung 8 feet na palaki yan, hanggang sa umabot na ng mas pinakamalaki, no? Ay, 2 doors. Ang bihira. Bibili din siya, no? Ay, mayroong dispenser. Hanggang sa hindi na magkatapusan sa paligsahan, no? Ganyan ang buhay. Pag lang yung paligsahan na yan, pagka hindi mo na-attain, kakaroon ka ng tawag doon, what you call that, na nai-stress ka dahil hindi mo kaya talaga, no? Hindi natin kayang i-reach yung goal sa buhay, lalo't sa sanlibutan. But this morning, we will be talking about Christian race. Madalas kong naituturo about yun sa takbuhin natin bilang Kristiyano, pero may bagong binigay sa akin si Lord na kapahayagan. How far we could reach the finish line going to heaven. Kasi ang takbuhan natin papunta sa langit, di ba? Tayo ba ay makakarating sa goal natin papunta sa langit? Meron tayong ginagawa mula na pagkakilala natin sa Panginoon, tumatakbo na tayo. But sino ba rito yung mag-quit? Sino ba yung magpapatuloy?
Sino ba yung mas mabilis tumakbo? No? Sabi sa Bible, ang nauna ay nahuli. Ang nahuli ay nauna. Totoo yun ang nangyayari lagi yun, ano? Yung nagdala sa'yo, wala na. Tapos ikaw pa yung naging leader. Maraming ganon. Pero right now, lahat tayo ngayon dito ay mananakbo. Amen? Lahat kaya kayo narito sa church kasi nag-sign up kayo na ako'y tatakbo bilang Kristiyano at magpapatuloy. Amen? Of course, our verse ay yung tungkol sa race. Hebrews 12 verse 1. Sabi diyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. So nandoon yung race na talagang nakalaan para sa atin na tayo ay tumatakbo. Pero lahat ba ng tumatakbo ay nagtatagumpay? Lahat ba ng tumatakbo ay nagpapatuloy? Kayo nakakasagot niyan. Nagpapatuloy ba ako? O lahat na tumatakbo ay napakabagal? No? Ikaw ang makakaalam niyan. Ang bawat sa atin ay meron tayong sariling metro ng ating pagtakbo. Meron tinatawag speedometer kung gaano kakabilis tumakbo. Meron naman tumatakbo, napakabilis. Pagka bumangga, wasak-wasak. Di ba? Meron, sabi, slowly, but surely. Yung kaka-slow niya, hindi na lumago. Dapat tama lang, ano? Balanse na pamumuhay. But merong 3 P na susi para tayo ay manalo sa takbuhan. And the number 1 is purpose motivated. The runner must be purpose motivated. Hindi ko na ginawang purpose driven. Baka kasi maging libro eh. Libro kasi yun eh. No? So, ganun din yung motivated ka ba ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Merong isang sikat na mangaral, kamamatay lang noong November 9, si Miles Monroe. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Sino dito ngayon na magsasabi ng buhay ko ay walang purpose? Wala naman siguro magsasabi kasi kung wala kang purpose, ano ka na? Daig mo pa ang patay. No? Kapag wala kang purpose, din mo katabi mo kung mukhang patay. No? No, hindi naman siguro Walking Dead na. Zombie. So lahat tayo may purpose. Yung iba nga lang, hindi maliwanag yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos, kung bakit ka nilikha ng Diyos, hindi maliwanag. Basta ang alam mo lang, purpose mo, magkapamilya. Ang purpose mo ay sumagana ang buhay, then yung pamilya mo ay maalagaan mo, manurture mo, then mapapasa mo yung maging successor mo sa anumang bagay. Yun ang pangkaraniwan na iniisip natin. Then after that, mamamatay. Pero merong matinding purpose si Lord sa iyo. Dapat na natutuklasan mo yon kung bakit ka nabuhay sa mundo, bakit ka nilikha ng Diyos. Lalo tigit na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, sabihin, ikaw ang pinakamapalad sa lahat dahil hindi ka lang basta nilikha ng Diyos, tinawag ka pa niya. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon na tayong lahat ay tinawag niya. Lagi nating isipin na tayo ay Kristiyano tumatakbo papunta sa finish line. Kaya doon lagi ang takbo ng isipan natin. Minsan, yung isang linggo lang, napanood ko si Jessica So, sabi, Manny Pacquiao, anong masasabi mo doon sa lucky punch na ginawa sa'yo ni Marquez? Ito ba, pwedeng mangyari ulit o whatsoever? Sabi niya, alam mo, Miss Jessica, hindi ako naniniwala sa salitang lucky o luck. Sabi niya, everything has its purpose. Sabi niya, alam ko may purpose si Lord kung ba't nangyari sa akin yon. So dahil lahat tayo may suntok sa buhay. Merong suntok na matindi, may dagok sa buhay natin. Pero pag dumating yan,
isipin mo lagi, may purpose ang Panginoon. Yung iba kaya nagpapatiwakal, akala nila, katapusan na ng mundo, pero yung pala yung launching pad ng lahat ng ating buhay. Nakakita na kayo ng pana. Nakita na kayo ng pana, di ba? Paano ba lumilipad yung pinakapana? Paano ba siya ang mechanics ng pana? Di ba papaatras muna? Nakita niyo, papaatras muna siya eh. Kung nakita mo, bakit papaatras? Ang connotation ng patras ay parang negative. Parang pabalik. Pero yun pala ang magpepwersa sa'yo para ikaw ay lumipad. Amen. Sa tingin mo ba, kaya mo lumipad? Ano yan may ibig sabihin si Lord sa bawat sinasabi nating salita. Hindi lilipad na panike. Amen. Let us read 1 Corinthians 9:26. Minamadali ko kasi ang oras tayo nagsimula na naman. Ang purpose natin ay magpa-late. 1 Corinthians 9:26. Sabi doon, so I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Kundi lahat ng ginagawa ko ay merong layunin. May purpose. Alam ko na bawat step by step na ginagawa ko, pagkilos ko, merong gustong sabihin si Lord sa aking buhay. Amen? Naintindihan niyo ba sa lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay, pag halimbawa ikaw ay natanggal sa trabaho, may purpose si Lord. Pag ikaw ay nawala sa Pilipinas, pina-abroad ka ni Lord, may purpose si Lord. Bakit lumipat ka sa ibang lugar? Yung lugar na yun, masaya ka na, comfort zone mo na yun. Tapos pinalipat ka, napunta ka sa lugar na parang nakakatakot. May purpose si Lord. Amen? Dati, takot na dito sa Muson tumira kami. Ba't kami natira dito? No? Nandun kami sa subdivision. Parang bumagsak na mundo namin na parang naghihirap. Tapos nakita ng mga kapitbahay na lilipat. Tapos di mo masabi na ang lilipatan yung Muson. No? Alam nila na mga taga Muson mga vibes na tayo ngayon. Kasi nung araw, yun ang aming kaisipan. Pagka nasa Aurora subdivision ka, Alta, syudad. Pagka nandun ka, sabihin nyo kina Jason, papunta kina Jason, papunta. Ano na yan? Puro may hirap na yan, maliban sa homeland, no? Yun ang kaisipan ng mga taga-Aurora. Tapos, ang nahanap namin bahay, Muson. May purpose si Lord. Yung pala dito, gagawin ng kanyang gawain, no? Sino makakapunta doon sa lugar namin sa Aurora? Subdivision nga, bumabaha hanggang hita. Lalo ng Undoy. Philippians 3:14. Si Paul ay hindi lamang siya basta-basta naglilingkod sa Panginoon, pero ang kanyang kaisipan laging nakapokus sa kanyang purpose. Yung sa goal na ibinibigay ng Diyos. Hindi, lagi siya nakatingin doon sa goal. Ano ba purpose ko? Sabi ni Manny Pacquiao na naman, no? Napunta lagi ikaisipan ko, sabi, I fight, gusto kong gaya, hindi ko magaya eh. I fight for this, not for myself and my family, but for my country. Diba? Yun ang very purpose niya para for the honor of my country. Diba? And for the Lord, for God. Laging paulit-ulit, pagka unbeliever ka, maiirita ka, lagi na lang may God yung sinasabi niya. Parang self-righteousan ka, pero napaka-uhaw niya sa Panginoon. Kaya lagi niyang pinoproclaim ang Diyos. Kahit kanino pa yan. No? Amen. So sabi niya dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Yung goal na yun, papunta sa langit. Hindi yung kung saan na anumang goal meron ka sa buhay mo. Okay, let's say, ang goal mo yumaman, ang goal natin ay maging successful sa buhay. That's part of life. Yan ay mga sekundaryo, pero ang lagi mong iisipin, ano ba ang buhay ko after this? The Bible says,
Anong magagawa ng isang tao kung mapasa kanya ang buong mundo kung ang kanya naman kaluluwa ay mapupunta sa impyerno? The Bible says, anong pinaka-main purpose mo? Life after death, di ba? Yun ang ating buhay. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya pagka mahirap ka, pero wag natin gamitin ng, okay lang kung mahirap, di ba? Kasi pagka mahirap ka, hindi ka rin magagamit para sa ibang tao, di ba? Pinagpala ng Panginoon. Amen. Sino dito yung ang buhay niya pinagpala ng Panginoon? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sige, para declare natin yan. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Last Sunday, guest speaker nga ako doon sa isang anniversary. Kinuwento ko yung buhay ng church. Sabi ko, alam nyo, yung church namin, kung ang mga pastor doon ay tumigil at sinabi na magtatrabaho na lang talaga kami. Siguro, wala na yung church, sasaraduhan na. Pero nandun kasi yung pagkakatawag ng Panginoon. Sinabi ko sa kanila yung pinakamababang financial status ng ating church is, sinabi ko talaga yung figure, the lowest of all time is 8,000. Then after a year, nag-times 3, nag-times 4, and nag-times 5. Diba? 8 times 3 is 24, 8 times 5 is what? 40. Umabot sa ganun dahil ang Diyos ay nagpala, diba? Dahil ang mga anak niya, lahat tayo dito hindi nag-give up. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Walang nag-give up. Amen. Isa sa takbuhan, pagka ikaw ay may purpose, lagi ka nakatingin sa goal, hindi ka tumitingin sa gilid-gilid. Laging yung mata ay nandun sa goal. Sabi sa Proverbs 4:25-27, sabi diyan, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze. Nakatitig directly before you. Give carefully. Sino dito marunong magbike? Pagka nagbabike, kung tinuturuan ka magbike, sinabi ba sa'yo, pag nagbabay ka, tumingin ka sa manubela? Hindi, di ba? Tumingin ka doon sa malayo. Kasi pag sa manubela ka, babaliktad ka talaga. Parang sa pagdadrive din yan, tumingin ka doon sa horizon. Doon ka tumingin. Pero ganyan nga yan, no? Give careful thoughts to the path of your feet and be steadfast in all your ways. Do not, ito yung pinamaganda dyan, no? Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Yung sabihin ng left and right na yan ay yung mga tukso sa buhay. Pagka tinignan mo ang takbuhan, yung may tinatawag silang pacing, pagka nag-swerve ka, babangga ka, pwede kang ma-disqualify. Pagka nawala ka doon sa linya, sa takbuhan na yon, pwede kang bumangga doon sa kasunod mo, kaya kasabayan mo. At pinagbabawal din yung kailangan tama yung pacing mo. Ganon din sa buhay ng Kristiyano. Kailangan kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, straightforward doon focus doon sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. At ang tawag doon, huwag kang magbulakbol. Ayaw ni Lord yung nagbubulakbol ka sa pagiging Kristiyano. Yung tipong, meron akong time na unbeliever ako, meron akong time na Kristiyano ako, occasional Christian ako, occasional non-Christian ako. Nagagawa ko ng araw yon talaga. Lalo sa mga kabataan, very tempting yung ganong buhay. Very passionate sa paglilingkod. Pero dumarating ang araw, at the end of the day, pwedeng wala sa Panginoon. Yun yung swerving or turning left or right. Hindi daw dapat ganon. Kahit lumabas ka sa church, kahit wala nang ibang mga Kristiyano na kasama mo, dapat nakafocus ka pa rin kay Lord. Amen? Ang sabi nga, paano malalaman ng tunay na Kristiyano? Kapag nag-iisa ka na. No? Na wala nang tumitingin sa'yo. Si Lord na lang. Andun talaga yung manifestation ng tunay na Kristiyano. Philippians 3:13, hindi lang basta nag-swerve, wag ka daw tumingin sa likod. Nakakita ba kayong tumatakbo na tingin ng tingin sa likod? Hindi sabi, ang lingon ng lingon sa
pinanggalingan ay sa simbahan din ng tuloy. Hindi yata para, ganun ba? Mali ba yun? Sige. Ang lingon sa pinanggalingan na hindi makakatungo, ay makakapunta sa paroroonan. Sa paroroonan, ano? Ganun din. Philippians 3:13 said, "But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead." Ang church ay lagi may problema, pero pagka napapagod na tayo sa problema, iniiwan natin yan eh. Nagpapatuloy tayo. Diba? Kasi isa lang ang, what you call that, yung common denominator ng lahat ng Kristiyano. Isa lang common sa atin lahat. Walang iba kundi yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Lahat naman tayo may mga pagkakaiba. Hindi mo pwedeng hanapin sa kapwa mo yung meron ka. At yung meron sa kapwa mo ay wala ka. Hindi pwede yun. So may pagkakaiba talaga tayo. Pero nagkakaisa tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, salamat, pinagtiyagaan mo ako. Diba? O yung mag-asawa, o yan, ano na yan eh. Yay! Silang dalawa lang sa bahay, napakalaki ng bahay nila. Nagtatakbuhan sila magmula first floor hanggang second floor. Yan ang manifestation na hindi nagsasawa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Dalawa lang sila sa bahay. Sabi, Daddy, doon naman tayo magtakbuhan sa second floor. Tapos, sawa na ako sa second floor, sa bubong naman tayo maghabulan. Diba? Nangyari kaya yun? Yan, diba? Iba eh. Mahal nila yung isa't isa nila. Kaya kung gusto nyo na magpa-marriage counseling kay Brother Richard. Ayan. Kasi talagang mahal na mahal niya yung kanyang ano. Hindi, siyempre naman lahat mahal na mahal, ano? Amen. Okay? Ang main purpose natin, kaya tayo naglilingkod ay hindi para lang, hindi para talaga, hindi para lang yumaman, kundi magkaroon ng kaligtasan at magamit ni Lord para sa kaliligtas ng iba. Yung magamit kang daluyan ng pagpapala. Sino dito gustong gamitin daluyan ng pagpapala ng Panginoon? Yun ang purpose natin eh. Kasi yung to love God and to love people, kailangan, pag nakikita na ikaw ay magandang example na nagmamahal sa kapwa mo, eh hindi na pagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Mahal mo nga Diyos na hindi mo nakikita, tapos sasabihin mo, mahal mo yung kapwa mo na nakikita mo. Parang awkward. Anyway, may dalawang klase lang sa church eh. Sa lahat ng church, may dalawang klase ng tao na attitude. Ang isa, kaya nag-church, kaya narito lang sa church, hindi lang dito sa lahat, ay siya ay nagpapagamit talaga sa Diyos. Amen. Sino dito nagpapagamit sa Diyos? Taas ang kamay. Ay, natatakot kayo dun sa sa may parang tricky, Sige, taas ang kamay. Sino nagpapagamit kay Lord? Hindi ako kay Pastor Greg, wala akong hamon. Sino nagpapagamit? Sino gusto magpagamit kay Lord? Taas ang kamay. Yan na lang. Yan. Sabi ko, sige, tumayo. Hindi ha. Hindi ganon. Ganon si Pastor Greg, di ba? Patay kayo. Amen. Yung pangalawa ay nanggagamit kay Lord. Yung walang ginawa kundi Panginoon. Hingi lang ng hingi kay Lord. Pero ayaw magpanginoon. Sinasamba kita, puro Panginoon. Hingi lang ng hingi. We cannot win the race if we don't know our purpose in life. Kung paano tayo tinawag ng Diyos. Alam nyo ba na kailan nagsimula na ikaw ay nag-sign up? Di ba may sinasign up? Ay, alam nila yan, no? May sinasign up ka pag magsa-sign up ka pag ikaw ay sasali sa race. Ha? Kaya, sa tingin nyo, kailan kaya nagsimula tayo na nag-sign up sa race? Alam niyo ba kung kailan? Nung tayo ay ipinaglilihi pa lamang. Pero actually, siyempre, wala kasing account sa Bible nung 2,000 years ago, tinawag ka ng Panginoon. Pero may account kasi sa Jeremiah, sabi, I know you before
I formed you in your mother's womb. Sabi, no, di ba? Nasa sinapupunan ka na, tinawag ka na no? At kay Prophet Jeremiah nga, specific yung pagkakatawag, no? No, bawat sa atin ay merong specific na pagkakatawag ni Lord. Kailangan mong tuklasin, kailangan mong i-discover yan para malinang mo. Ano ba yung salitang linang? Magamit. Anyway. Minsan, makinig po kayo doon. Minsan, kadalasan, we ask God if we are qualified. Am I qualified? Qualified ba ako? Lalo na pagka ikaw ay may pagkaimo. Hindi ako qualified na tao. But God does not call the qualified, di ba? But He qualifies the called. Nauna yung pagtawag bago yung ikaw ay merong kakayanan. Nauna yung pagtawag ni Lord, saka na yung marunong ka. Kaya hindi tayo pwedeng magpaligsahan kung sino mas magaling o sino mas marunong kasi ang unang kita sa atin ng Panginoon ay yung pagtawag sa atin. Kaya dapat alam mo yung purpose. Most of the time, nagdadaw tayo sa Diyos and tinatanong natin siya. Kapag tayo ay bumabagsak, pag nanghihina tayo, at pagka napakahirap ng dinadanas nating pagsubok sa buhay. Kasi hindi nakaangkla sa purpose yan. Yan lang ang magbibigay ng pag-asa sa atin, yung purpose ni Lord sa buhay natin. Doon ka lang kakapit. Kasi pag ang Diyos ang nag-purpose sa buhay mo, alam mo hindi kanya pababayaan, di ba? Amen? Alam mo, pagka ang Diyos ay may layunin sa iyong buhay, alam mo na hindi tayo pababayaan ng Diyos, yan lang ang mag-aangkala sa atin. May nag-purpose ba si Lord na ang kauuwian mo ay mamamatay ka agad? Wala, hindi. Unless na ikaw ay unbeliever. Pero pag ikaw ay nagtatapat sa Diyos at mahal mo ang Diyos, magandang kahinatnan natin. Paul is always confident that He who began a good work in you will carry it out asan na yun? Will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabihin, dumarating tayo sa mga pagsubok, nagkakawindang-windang ang buhay natin, nadadapa tayo. Diba sa takbuhan may nadadapa? Merong, anong tawag doon? Natatalisod? Natitisod? Ayun na yung salita ron, no? Pero tumatayo dahil papunta ka pa rin sa goal mo. At kahit na hindi ka nakabot, kahit na hindi ka nanalo, ang mahalaga, tinapos mo yung laban. Sino dito yung nakakala ng kwento yung Kenyan runner na tumatakbo sila? No? Takbo siya ng takbo hanggang sa parang natapilok na siya. Tapos ang tagal na, tapos na yung race. Siya na lang ang natitira doon. As hanggang sa pinilit niya, isang paa na lang siya, nag-ahap siya. Inano siya ng kanyang ng tatay niya. Nilalayan siya hanggang sa makarating siya. Palakpakan ng mga tao. Doon nag-standing ovation ang mga tao, hindi doon sa nanalo na. Kasi nagpatuloy. Nandun siya, nakatingin siya sa goal, nandun siya sa purpose. James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. No? Merong blessing, may pangako ang Diyos sa kung sino man na nagpapatuloy o nagsusumigasig o pinagtitiisan yung anumang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Crown of life pala yun, ano? Kasi ang buhay pala natin, hindi smooth sailing, hindi ganoon katawag doon yung smooth nga. Lagi may rough roads to test kung gaano ka faithful kay God, kung gaano ka magpe-persevere, kung gaano ka mananampalataya sa Diyos. Second, the runner must be always prepared. Ang susunod na P is
prepared. Sabi diyan, merong ano yan, sige, ipakiano mo, merong subtitle yan. Sabi diyan, those who listen to his coach and consult the manual. Alam nyo ba na yung sa basketball naman tayo, nagsawa na sa basketball naman, kapag nag-champion yung team, ang kinocongratulation yung coach, di ba? Di ba? Dahil sa maganda niyang execution. Coach, paano mo ginawa yon? Paano nangyari? Oh. Congratulations, coach. Nagtagumpay ang team mo. Ganda na execution yung huling nyo. Kasi, yung guidance, yung pagtuturo, pagme-mentor ng coach ay napakalaga sa ating pagtakbo, sa ating paglakad bilang Kristiyano. At ang mahalaga pati, yung ano ba yung tinuturo sa atin, may manual na tinuturo sa atin, sinusunod ba natin? Ano yung manual ng buhay natin? Salita ng Diyos. At kung sino yung nagsasalita ron, yun yung coach natin. Minsan yung mga pastors, ang ginagamit ng Diyos na coach ay ang mga pastor o mga leader ng cell group, ginagawang coach. Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8. Sabi diyan, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Advisean ka pa at babantayan ka niya. At gagabayan ka niya. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Isaiah 8:20 says, look to God's instructions and teachings. People who contradict His word are completely in the dark. I mean completely in the dark. Yung naliligaw. Ano ba nasa kadiliman? Ano ba yung nasa kadiliman? Naliligaw, nadadaya. Diba? Nagkakasala. No, pagka napunta ka sa kadiliman, yung pagka nagkamali ka, sabi mo lang, Pastor, napunta ako sa kadiliman. Alam ko na, naligaw ka. O yun, Pastor, nadaya ako. Yan, madalas na sinasabi, nadaya ako ng kaway. Pero ngayon ang bago natin, Pastor, napunta ako sa kadiliman. Nakakita na bakit tumatakbo na sa dilim? Ang lalakas kaya ng mga fog light niyan. Kahit na gabi, pwede silang magpalaro, no? Sa track and field. Proverbs 16:3 says, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. No, yung palang pagkapanalo mo, pagkakaroon mo ng success ay pagka yung buhay ay pinagkatiwala mo o yung mga ginagawa mo ay pinagkatiwala mo sa Diyos. Amen? And letter B doon sa being prepared ay those who practice walking with the Lord. Yan, no? Dapat lagi kang nag-iensayo, lagi kang naglalakad, lagi kang meron kang daily routine ng exercise. Those who practice walking with the Lord, those who exercise walking with the Lord. Deuteronomy 5:33 says, you shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live. Wow, that you may live. And that it may go well with you. Hindi lang basta mabubuhay, kundi magiging maayos ang kalalagayan. Sino dito sa tingin niya, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, para ang gulo ng buhay niya, masalimuot, pero nakakilala ka sa Panginoon, ay umaayos. Binibigyan ka ng kapayapaan, binibigyan ka ng security ni Lord, binibigyan ka ng confidence ni Lord sa buhay na, ngayon kung wala akong pera, alam ko may darating lagi. May darating na pagpapala. Tingnan mo yung katabi mo, yan ang gagamitin ni Lord. Tapos sabi, I rebuke you. Hindi. Paggamit ka kay Lord, that you may live long in the land that you shall possess, no? Hindi lang basta ikaw ay mabubuhay, hindi lang basta ikaw magiging maayos ang kalalagayan, kundi matagal na mabubuhay at maayos ang kalalagayan. Amen? Sino dito ang gusto na tumagal pa ang buhay niya hanggang sa pagdating ng Panginoon? Amen? Amen. Okay. Nagaya ka talaga. Siyempre sabi sa Joshua 1:8,
We will be successful and prosperous if we meditate His Word day and night. Meditating means walking with God. Sabihin, lumalakad ka talaga. Yan na yung part ng buhay mo. Marami po sa atin na yung Bible nasa Android. Amen. Sino dito yung kanyang Bible na hindi na nagdadala ng Bible? Nasa cellphone na. O, kaya po nagdala ako ng Bible, baka madali ko. Nasa cellphone na po. May nagregalo sa akin. Nung nirigalo sa akin Bible, sabi ko, salamat, pastor na ako. O, kasi hindi ka pastor pagka naka-Android no? O. Kaya lang, ang pogi-pogi mo nga, ang ganda-ganda mo rin sa Android na yon, pero hindi mo naman minimeditate yun. Kaya pagka ikaw ay nagbabasa ng Bible sa Android na walang devotion, ikaw ay nagiging spiritually mongoloid. From Android to mongoloid. Ayoko na sabihin na yung katabi mo mukhang mongoloid. Okay, 1 Corinthians 9:27. Sabi dyan, wala. Ano ginawa mo? Ikaw na lang ang papagalitan ko, no? Sabi dyan sa 1 Corinthians 9:27, sige magbukas kayo ng Bible, wala pala na, minsan nabubura ko yung slide O kasalanan ni Hiner. Isisi na lang natin kay Hiner, Mara. Okay, sabi dyan, I discipline my body. Nakita nyo na? 1 Corinthians 9:27, wala sa wala doon Wala talaga, no? Okay, nakita nyo na. Sige, taas ang kamay na nakita na. Okay, sige, sabi dyan, I discipline my body like an athlete. Okay, athlete pala talaga no? Training it to do what it should. Sabihin, alam mo, yung tama na training. Maraming umahanga talaga kay Pacquiao kasi ang galing niya makinig kay Pacquiao na talaga tayo. Uwi sa inyo, pag uwi nyo, rema dito, Pacquiao. Basketball. Hindi, wala talaga, pinaka-the best na yun kay Pacquiao. Kasi sinasabi, magaling na siya, tagapakinig. Isipin mo, kung iisipin nyo, di ba hindi naman siya marunong mag-English talaga dati? Kung panonoodin nyo yung mga laban niya dati, magsasalita si Pedro, tapos sabi ni Buboy, uy, Dong, ganin mo yung suntukin mo daw na suntukin, wag ka doon Ita-translate pa yung bago niya maintindihan. Pero ang galing niyang sumunod. Kaya sabi ng mga Amerikano, pinakamagaling na estudyante si Pacquiao kasi training it to do what it should. Sabi kung ano yung itinuro sa yung training, ginagawa niya talaga. Tayo ba, ginagawa ba yung training natin? Amen? Ano ba training natin sa church? Meron ba tayong discipleship dito? Ginagawa ba natin discipleship natin sa church? Pastor, ayoko na yung discipleship na yan. It's up to you now. It's up to us kung anong gawin natin. Because sabi dito, otherwise I fear that after preaching to others, I myself be disqualified. Paano madi-disqualified yan? Kasi hindi mo na ipamuhay. Hindi na disiplina ang iyong buhay sa mga tinuturo sa'yo. Kaya merong mga lapses sa iyong buhay na nagkakamali tayo. Number 3 and last. Wala pa akong nakaka 30 minutes pa lang po ako. Nag-start ako dito 11:23. Yan sige, mga 34 something. The runner must be passionate. Kung gusto nyo maga tayo magsimula. And number 3 is passionate. What is passionate sa tingin nyo? Super in love. Di ba? Yung super obsessed. Patay na patay. Yan ang passionate. Ba't nangingiti ka, Joel? Yan. Yan, nagbigay na ako ng alaw. Sabihin, i-wind up ko na. Please wind up your preaching. Anyway, patay na patay ka kay Lord. Marami nga, patay na patay sa laro. Patay na patay sa computer. No? Yung asawa ko, patay na patay sa paglalaba.
Linggo-linggo maglalabas. Ano ba naman yan, maglalaba ka linggo-linggo? Pagkagising, uy, lalaban ko yung mga underwear ng... Linggo-linggo maglalaba ka, tigil mo nga yan. Oh, patay na patay eh. Obsessed sa paglalaba. Para mamama, atakin ako, hindi ako mapaglaba. Sino dito yung atakin pagka hindi nakapag ano? Yung parang yung gumagapang doon sa sabon ng detergent, Sino sa atin yung patay na patay sa bagay, no? Yung doon, kailangan makahawak ako ng computer. Yung cellphone ko, nanginginig na ako pag hindi ako nakapag-Android, hindi ako nakapag-Facebook. Umagang-umaga, yun na agad, Buti na lang, ang Facebook hindi nakakaamoy ng hininga mo. Kasi hindi ka pala gihilamos, talagang Facebook na agad. Kundi, ang dami ng mga nagsusukahan sa Facebook dahil amoy na amoy yung Di ka pa naghihilamos, Facebook na agad. Good morning. Pero nga youth dito Merong youth dito talagang, alam niyo siguro nagno-notif, nakikita mo. Bubuksan ko yung cellphone, laging siya. Pumunta lang sa CR, magno-notif. Nadapa ng konti, notif. Tapos, bumili sa tindahan, notif. Ay, bihira, lahat ng buhay niya. Inano niya na sa tao, dumighay, notif. Ayaw niya lang sabihin na umutot siya meron pa akong nakita. May nakita ako. Ayan, okay lang ha. Sabi niya, nagpe-pedicure siya. Sabi niya, pambihira naman kung kailan nagpapa-pedicure ako, bigla ako nauutot. Tulong ganun, pati yung sasabihin nilang ganun. Anong mga sense yung mga pinagsasabihin nyo? Tapos sasabihin pa ng iba, patay na patay ako, pogi ko. Yan yung mga nila. Feeling sad. Walang. Pero pagdating sa pagpapahayag, pag-share, walang masabi. Hindi patay na patay. Dapat kay Lord tayo patay na patay. Kailangan meron tayong servant heart for God. Meron tayong dedicated life. Katulad ni Paul. Siguro ikwento ko na sa inyo, kaya nanalo for the first time yung Ateneo. Dati hindi sila nanalo, lagi sila second lang. Nung napalitan yung coach nila, walang tinuro yung coach kundi sabihin, heart strong, heart strong. Hindi ko alam kung tama yung grammar niya pero kasi siya Thailander, pero nagrehema sa mga taga Ateneo Lady Eagles Kaya nagpagawa pa sila ng t-shirt nakalagay heart strong. Dahil doon sila nanalo. Puso. Wala silang puso sa paglalaro. Siguro pag nagbabalibol yun, ang galing nga pero nagpapakyut. Nandun yung mga boyfriend nila kasi mga ganda yun Pero wala yung puso. May talento, walang puso. Marami po kasi ang naglilingkod. Hinahanap lang posisyon. Pero walang passion. Nagets nyo yun? Posisyon lang. Gusto kong maging ganito. Sa worship team, magandang posisyon to, no? Pero may passion ba lahat ng mga narito? Wala akong titigilan, ha? May mga passion ba lahat ng mga nandito? Yan. Sino nag-amen? Sige, palakpakan natin si Nathan. May passion daw si Nathan, May kasabihan, ang unang pumuyok, ang unang pumuyok siya yung may passion. Ikaw masyado kang wala namang sinasabi. Okay. Philippians 3:7, babibilisan ko na. Sabi diyan, whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. Titigilan ko na dyan, So, nandun, lahat ng bagay, inano niya na ito ay kalugihan. Inari niya ng kalugihan. Ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Si Paul may asawa ba? Wala, di ba? Yun. Joel, kung gusto mong maging passionate, pwede rin. Di ba? Kasi si Paul hindi nag-asawa ka, sabi niya, ang gusto ko maglingkod kay Lord. Si Ruel, ayan, si Ruel.
I consider it loss, yung pagkakaroon ng lifetime partner. Kasi gusto ko maglingkod kay Lord lang. No? Amen. Kasi ayaw ko mahati yung aking pagdededicate o pagseserve kay Lord. Pero ibig sabihin ko dito, lahat ng bagay, i-consider mo na secondary lang. Ang mahalaga yung paglilingkod mo kay Lord. Amen? Dapat ganun ang ating lifestyle, ganun ang ating attitude. Pagka ganun ang attitude natin, lagi tayong maaga sa church, lagi tayong hindi uma-absent, kahit anong mangyari. Amen? And finally, love of God is the ultimate key to win the race. Love of God is the ultimate key to win the race. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Because Romans 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sabihin dito, mag-quit ka ba? Magpapatuloy ka ba? Sino makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig? Ito ba ay paghihirap? Kaguluhan ba? Persecution? Or gutom? O tabak? Kahubaran? Siguro, some of you ay meron ko yung parang hindi magandang pagtingin minsan sa ating senior pastor. Siguro parang sabi niya masungit, masakit magsalita. Pero you know what? One thing that you will admire sa kanya, nalagpasan niya yung 30 years ng buhay na walang-wala pero nagpatuloy sa Panginoon. Amen. Para sa atin lahat na narito. Amen. Palakpakan natin Diyos. Give honor what is due. Amen. Because love is the source of our strength. Love is the source of our strength. Sabi sa Psalms 59 verse 17, my strength to you, I sing for you. O God, are my refuge. The God who shows me unfailing love. Amen? Nararamdaman nyo ba na si Lord ay merong unfailing love? Si Lord ba ay hindi nagsasawang ibigin at ibigin ka? Nararamdaman mo ba yan? Amen? Dapat nararamdaman natin sa ating buhay yan. Ito yung magbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa na maglingkod kay Lord dahil hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? Letter B, it is the source of our faith. Amen? Sabi dyan, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love, but there is no fear in love, but faith ang mahalagang magkakaroon sa atin if we have love na nagmumula sa Diyos. It is the source of our obedience. 1 John 2, verse 5. Ito na po yung huling verse natin na babasahin. No? If anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him, if we love and obey His word. Amen? It is the source of our obedience pagka tayo ay umiibig kay Lord. Mananalo ka at hindi ka susuko sa laban at magpapatuloy ka kapag mahal na mahal mo si Lord. Yun yung pagiging passionate mo. Gumagapang ka na, tapos sugatan ka na, pilay-pilay ka na, pero hindi dahilan para sumuko ka sa Panginoon unless napatay ka na, no, di ba? Ang magpapasuko lang sa iyo sa laban ng buhay pagka ikaw ay deads na. Amen? May buhay pa tayo, may pag-asa. Sino nakapanood nung video clip nung si Nick Vujicic? Yung Vujicic. Yung anong butik eh? Wala na siyang paa. Wala siyang paa, wala siyang mga kamay. Pero nakakita siya ng pag-asa sa buhay. Nagkaroon siya ng purpose sa buhay. Wala siyang mga kamay. Wala siyang mga paa, meron lang siyang maliit na parang kuntil dito sa banda rito sa ano. No? Pero nagamit pa rin niya yung kanyang, meron pa kasi siyang salita eh.
Nakapagsalita pa siya eh. Naging preacher siya, evangelist siya sa buong mundo para i-encourage lahat ng mga taong katulad niya. Siguro siya na yung pinakakawawa sa lahat eh. Wala naman siguro na yung ulo na lang natira. Nagsasalita. O ako na yung ulo na lang. Siya na talaga yung Dahil putol na putol ang kamay. Wala talaga. At walang paa. Pero sabi niya, makakayanan yung lahat. Nakayanan ko eh. Ito binigay sa akin purpose ni Lord. Mahal ko siya at maglilingkod. Brothers and sisters, lahat po tayo ay mananakbo, no? Sa race na ating lalakarin. Most of the time, nag-struggle tayo. Most of the time, tayo ay nawawala doon sa may track. Alam mo yung track? Yung takbuhan nga. Because hindi natin sinusunod yung manual ni Lord. Marami sa inyo dito, pwede nakikinig, pero lumalabas lang. Pero dapat talaga sundin natin. I pray and we pray na hindi lamang tayo nakikinig, kundi tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sige po. Sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Finish na po yung ating preaching. Sabi niya, sinabi niya na, dineclare niya na, I finished the race. Tapos na yung pinagagawa sa kanya ni Lord. Sino dito sa tingin niya, tapos na yung pinagagawa ni Lord? Taas ng kamay. Wala pa. Baka hindi ka pa nga nagsisimula. Baka hindi pa tayo nagsisimula. Hindi pa natin alam very main purpose ni Lord. Pero dapat dumating tayo sa ganong sitwasyon na sasabihin natin, Lord, thank you, Lord God, na ginamit mo ko. I fought a good fight. Nakalaban ka eh. I have finished the race. And I have kept the faith. Napanatili ko yung pananampalataya ko sa iyo, Panginoon. Hanggang sa huli, dapat manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Pwede ba lahat tayo ay yumuko, tayo manalangin? Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo po ang bawat isa